worried tayo. Hindi kahit siguro hindi siya pinakamataas. Kahit pa siguro pang-apat lang siya o pang-lima, worried pa din tayo. Dahil? Pero marami pa din naniniwala na karapat-dapat na mahalal bilang sa public official considering na hindi pa naman pinagbabayaran yung mga kasalanan nila. Ma'am, na-frustrate na kayo sa mga sagot ni Senator Bongbong pagdating sa issue ng hidden wealth, martial law, etc. Mga understatement yung frustration. Reaction, ma'am. Mas inaasahan ko sana, mas maging bukas. Kasi ngayon parang ino-offer niya yung sarili niya sa taong bayan para malungkunan niya. Hindi naman pwedeng ino-offer niya yung sarili niya sa taong bayan tapos hindi siya nagiging bukas kung ano talaga yung nangyari. Parang yung sinasabi niya lang na the sins of my father are not my sins. Eh, alam naman natin yung datos sa Constitution, very active walang participation. Kung matapos na yung martial law, malapit na pala mag-EDSA, 1985 I think, ginawa siya na head ng PhilComsa. Ang taas-taas ng sweldo. Nung umalis na sila sa Pilipinas, nakikita natin sa mga dokumento, malaki yung participation niya sa pag-administer ng kanilang kayamanan. Hidden wealth, yung nakaw na yaman, hindi naman yun sa kanila, hindi yun sa kahit sinong tao, pero parang yun sa Pilipinas kasi galing yun sa atin. Ma'am, naniniwala kayo sinsabi niyang wala sa kanya. I cannot give what is not Hindi given. ako naniniwala kasi kung titingnan naman natin yung madali lang magtago sa salin, madali lang magsabi na wala. Pero yung pinaka-measure talaga, anong klase yung pagbuhay? Saan galing yung perang i-maintain ng klase ng pagbuhay na pang-araw-araw. Mahirap yun itago. Ang tanong, yung kanina bang income, as a legislator, bawal naman magkaroon ng negosyo. As a public official, bawal naman yun. So, saan nagkagaling